Samantala, upang hindi na mabiktima ng baha at paglupa, pinayuhan ngayon ni Senadora Loren Legarda ang mga residente sa Davao na sumunod sa ipinapalabas ng geohazard map ng pamahalaan. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Arellano ng PTV Davao. Gawing batayan ng mga magtatayo ng kanilang kabahayan ang geohazard map na ibinigay ng Mines and Geosciences Bureau upang maging ligtas ang mga taong naninirahan dito sa Mindanao. Ito ang iminungkahi ni Senador Loren Legarda ukol sa pangalawang bagyong tumama sa Davao Oriental at Cumbal na nagdulot ng baha. Kaligtasan umano ng mga mamamayan ang iniisip ng senador, kaya nais niyang sila ay maninirahan sa mga mas ligtas na lugar. Ang ating mga lokal na komunidad ay dapat ipatupad ang aking mga batas, Climate Change Act, Disaster Risk Reduction Management, ang paghahanda ng ating mga lokal na komunidad. Kaya para wag na tayo masendong, mapablo, maondoy ang paghahanda sa pamamagitan ng pagtanim ng puno, paglinis ng ating mga esteros at canals, pagpapatupad environmental laws, at yung hindi pagtayo ng mga bahay sa mga delikadong lugar. Oo. Sa political rally ng Liberal Party sa Cagayan de Oro City, masayang ibinalita ng mambabatas ang dalawa niyang bills na makapagbibigay tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Magandang balita, dalawang bagay. Unang-una, yung pagpatupad ng aking universal health care, kalusugang pangkalahatan. Ang 25 million Filipinos na pinakamahirap ay masasakop na ng PhilHealth at meron ng healthcare coverage. Ngayon wala eh. Hindi na kailangan mamatay ang nanay sa panganganak dahil walang pambili ng gamot. Hindi na kailangan mamatay ang bata dahil naulila, dahil wala nang mag-aasikaso sa kanya. Ang mga ama na sesante na walang trabaho, na walang pang-opera, hindi na kailangan mawalan ng pag-asa. Sa ilalim ng aking Universal Healthcare Bill, third reading na, ito'y mapapasa na sa Senado. Dalawa, ang gagawin ko sa aking huling termino, 2013 sa 2019, ay yung 3.8 million na pinakamahihirap na pamilyang Pilipino na under Pantawid Pamilyang Pilipino, ay gagawan ko ng scholarship program ang bawat pamilya para at least merong isang college graduate sa bawat pamilyang Pilipino. Sa larangan ng ekonomiya, sabi ng senador na mas malaki ang hinaharap ng Mindanao, lalo na ngayon na nakaamba ang pinal na pagpirma ng peace agreement ng pamahalaan at MILF. Para sa Telebisyon ng Bayan, Eddie Arellano.